Iba-iba ang gusto mo namin, kaya kanya-kanya ng bili at luto kami sa baryo. Hi guys! Meron din ba yung mga time na ganito, yung iba-iba yung gusto niyong ulamin tapos ang dami niyo, tapos hindi niyo ma-decide kung ano yung lulutuin niyo talaga? Kaya nga ngayon sabi ni Ammi Abay, kung anong gusto niyong ulamin bilhin niyo at lutuin ninyo, kayo nang bahala. Kami nga ni Ammi ay nakakaulam ngayon ng buro kaya yun ang binili namin sa hapaan ng manok. Pero dahil pang maramihan nga is sinabi nga niya siya na lang ang magluluto baka nga masayang ko. Marunong naman akong magluto pero hindi yung ganito na di ewan ko ba basta kapagka medyo marami-rami na, kung hindi siya maalat, sobrang tabang, walang lasa, gano'n. Kaya nga sinasabi lagi ni Ami, "Sige bantayan mo na lang yung mga anak mo, papahinga muna ako sa kakaalaga sa kanila at akong magluluto ng kakainin natin." Pero siyempre hindi ko maiwasan kasi na makialam pa rin sa kanya kaya nga pinapanood ko kung anong mga ginagawa niya tapos yung mga kailangan na inaabot-abot ko na lang. Isa pa kinakabiliban ko talaga kila Ami tsaka kila nanay kapagka sila ako nagluluto ay napakabilis, grabe. Samantalang ako nauorasan ako sa kusina mula sa preparasyon hanggang sa pagluluto. Nang matapos nga ni Ami yung buro ay pinalinis niya naman sa aming tupaan ng manok, nuknukan nga ng dumi. Kapagka nga bumibili ako ng ganito dito sa Baguio ay wala nang masyadong balat kaya nga kahit ako na lang ang magtanggal ng kuko. Pero dun sa baba ay talaga naman kapagka mabilisan kang bibili sa palengke ay ganito, ikaw na talaga ang maglilinis. Kakailanganin mo talaga ng maligam-gam na tubig o mainit na tubig na pagbababaran mo para mas mabilis mo matatanggal yung mga balat. Oo, orasan ka talagang maglinis ng ganito pero kapagka gusto mo talagang ulamin ay tiyatiyagain mo. Habang nga prepare nga namin itong paano manok ay ginagayat naman ni Mama Siyang bawang sibuyas at luya para kapagka naninisan na nga namin 'to ay diretso gisa na. Yung pinigyang manok nga ay niluto na nga ni Mami Miss po or yung hipag ko dun sa loob kasi nga iisa nga lang yung kalan dito sa labas. Tapos yung mga pinagigisang taba ng manok ng pininyahang manok ay pinangmantika naman ni Mama sa ginigisa niya. After nga magisa ng husto yung paan ng manok ay tinakpan muna, nilagyan ng paminta, tapos dahon ng laurel, tapos papalambutin mo na bago nilalagyan ng soy, tsaka suka. Habang pinalalambot nga yung paa ng manok ay inasikaso naman ng kapatid ko dahil ito naman ang gusto niya ulamin, yung inihaw na liempo. Medyo pangit lang yung nabili niyang liempo kasi talagang parang luma na or patandang baboy na bagay yung nabili. Hindi nga daw niya napansin na parang napalitan yung nabili niyang una. Kasi yung nakita niyang naikilo is yung medyo okey-okey naman. Kaya nga ibinabad niya na lang na medyo mas matagal para nga medyo kumapit pa yung marinate dun sa meat at medyo lumambot. Kapag nga kami nila nanay kasi ang nagtitimpla ng ganitong inihaw ay nilalagyan niya namin ng Sprite para nga medyo lumambot siya 'no, mas mabilis tsaka lumansi. Kaya lang kasi iba yung diskarte din ni ading dun sa inihaw niya. Ayaw niya kasi maglagay ng mga gano'n, pero masarap din yung pagkakagawa. Medyo nasunog lang nga kasi nga dahil sa medyo mataba yung baboy or maraming-marami talaga yung taba, hindi lang medyo. Umapoy talaga yung uling, eh, hindi niya na naabutan na maitaas lahat, kaya medyo nasunog. Pero masarap pa rin, ha. Meron pa nga sana iihaw na tatlong bangus si Ading, kaya nga lang kasi nasikaso niya na yung liempo para matanggal yung medyo uling-uling na dumikit dun sa meat. Kaya nga sinabnan muna siya ni kuya niya para nga hindi mabigla ay medyo itinaas namin yung lutuan na iihawan. Medyo mas matagal niyang maluto yung bangus kapagka nga gano'n na medyo mataas dun sa bagay yung ihawan. Pero mas okey din yun kaysa naman mabigla yung bangus tas hindi masarap, masasayang lang. Habang nga inaantay namin na maluto yung bangus ay kumain na kami. Dito na nga kami sa papag kumain at medyo nakatayo-tayo nga kasi nga may mga gumamit ng upuan, may mga bisita kasi sila dito sa gilid. Kaya nga sila na lang munang gumamit. Kaya nga dapat talaga kapagka ganitong dito ka sa probinsya may mga ano ba yan hindi lang sana monoblock kundi papag din na upuan. Pero susunod na siguro nila gagawin nila dati kapag medyo nabukante sila sa construction. Dahil nga busy sila sa construction ay yung mesa tsaka papag na lang muna ang naisingit nilang gawin. Ayun nga at after ng na ilang taong pag-aantay dun sa bangus ay naluto din yung isa. Ganito nga'y kami kapagka may mga crave ka ulam, eh, bibili ka ng paisa-isang kilo, ganyan. Tapos 'pag pinagsama-sama mo naman lahat or nag-share-share kayo ng ulam niyo, sabay-sabay kayong kakain, yung paisa-isang kilo kada tao na magluluto, eh, madami din pagka nagkasama-sama na. Ang importante maubos. Tsaka never naman kami naiiwan, taob talaga ang kaldero kapagka dito kasi masaya talagang kumain.